Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Pilipinas! Bangon na po kayo kahit malamig-lamig pa at masarap pa matulog, aba dapat maging maagap sa lahat ng oras para maimbitahan lahat ng swerte at lahat ng blessing sa araw na ito. Huwag kayong mag-alala dahil kasama nyo kami dito lamang sa Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo unang maghahatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Kasama nyo ngayong Miyerkules, July 24, 2013, ako ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Time check muna tayo, ang Philippine Standard Time po natin ay alas 5 ng umaga. Sa araw na ito po, igugunita natin ang kaarawan ni Guillermo Tolentino na isa sa mga mahuhusay na Pilipinong iskultor. Ipinanganak siya sa Malolos, Bulacan noong July 24, 1890. Nahirang rin siya bilang National Artist for Visual Arts at ilan lamang sa mga nalikha niya ay ang University of the Philippines Oblation at ang monumento ni Andres Bonifacio, dyan po yan sa Caloocan City. At ngayon naman po para po ihatid na po sa atin ang nilalaman ng 5am weather forecast ng Pag-asa. Makakasama po natin live mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center si Mr. Joey Figuracion na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning Mr. Figuracion. Good morning din sa iyo, Miss Amor, at sa ating po mga tagapanood. Mr. Figuracion, kahapon po ay naranasan po ang mga pag-ulan o meron din po mga pagkidlat, pagkulog sa ilang bahagi ng ating bansa at maging dito po sa Metro Manila ay naramdaman po natin yung epekto nito at nagkaroon nga po tayo ng mga kaunting pagbabaha sa ilang mga lugar dito po sa Kamaynilaan. So para po maliwanagan ng ating mga kababayan, ano po ba ang naging dahilan ng mga naranasan nating mga pag-ulan kahapon? Yes, Amor, yung mga pag-ulan nga na itala natin kahapon, lalo na dito sa Metro Manila na nag-cause pa nga ng mga pagbaha sa ilang lugar dahil nga nakasentro itong convergence ng hangin at dahil nga naapektuhan tayo nitong intertropical convergence zone. So dito nga nakasentro itong ITCC kahapon dito sa Visayas at ilang bahagi ng Southern Luzon. Kaya naman nagkakaroon tayo ng maximum rainfall dyan dahil nga magtataas ang mga kaulapan at marami ang moisture. Kaya naman inasahan natin na mayroon talagang mga pag-ulan na malalakas. So ayan para sa ating mga kababayan na nakaramdam po ng init ng ulo siguro kahapon dahil nga sila ay naabala nitong mga pag-ulan. Wala naman po tayong bagyo pero ito nga po ay dulot lamang po ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone. And I'm sure marami po ang magtatanong, Mr. Figuracion, mauulit po ba ngayong araw na itong mga pag-ulan? Ano po bang inaasahan nating weather forecast for today? Yes, Amor, although magiging gradual ang pagganda ng panahon sa ilang bahagi ng bansa, lalo na dito sa Visayas. Actually, maganda ng panahon dito sa Visayas. At mayroon pa rin tayong mga paulan sa Metro Manila sa ngayon. So, inaasahan natin na mayroon pa rin tayong light to moderate rain showers of thunderstorms sa Metro Manila. At inaasahan pa rin natin na maapektuhan pa rin tayo ng ITCC. At nandito na yan sa bahagi nakasentro yan sa bahagi ng Southern Luzon sa ngayon. So, inaasahan pa rin natin na maging maulap itong bahagi ng Northern Luzon at ito pong ilang bahagi ng Southern Luzon. So dito po inaasahan natin na may paulan po tayo, light to moderate rain showers at thunderstorms sa bahagi po ng probinsya po ng Rizal, probinsya ng Quezon sa Northern Luzon. Yan po yung mga regions ng Ilocos at itong Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, kasama po ang Central Luzon at Metro Manila. So asahan pa rin po natin na may pag-ulan pa rin po tayo, although light to moderate lang. Pero ito pong mga thunderstorm na may kasama pong thunderstorm. So yan po yung nagbibigay ng malalakas na pag-ulan. So the rest ng ating bansa, maging maganda ang panahon, although asahan pa rin po natin itong partly cloudy skies. Pero asahan pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan, although isolated lang po yan at pagkidlat, pagkulog. Ayan po, nabigyan na po tayo ng ideya kung ano po ang magiging lagay na ating panahon ngayong araw na ito. At nabanggit nga po ni Mr. Figuracion na mukhang marami-rami pa talaga mga areas ng ating bansa ang makakaranas ng maulang panahon. Kaya syempre po kung kayo po ilalabas ng inyong mga bahay, ihanda na po ang inyong mga panangga sa ulan. At eto naman, Mr. Figuracion, maiba naman tayo. Ito naman, nagkaroon tayo ng full moon kahapon. Yan nga ay July 23. Nangyari ito noong 2:16 AM base sa inyong astronomical
chemical diary. At bilang paghahanda sa pagtaas ng level ng tubig, nagkaroon na tayo ng suspension of classes kahapon dyan po sa Obando, Bulacan. Ayon po sa Mayor's Office ng Obando, nagkaroon po sila ng suspension of classes sa lahat ng antas at yan nga po ay pribado o publikong paaralan sa kanilang lugar. At para po maliwanagan ng ating mga kabayan o mas maintindihan po nila ang rason kung bakit po nagkakaroon tayo ng mga pagsuspinde ng mga klase. Bakit po ba nagdudulot o nagkakaroon ng effect itong full moon dito sa ating high tide? Yes, Amor, tama nga dyan. Full moon nga tayo sa ngayon. At actually, hindi lang full moon na nangyayari ang high tide. Even sa new moon, nagkakaroon din ng epekto yan at nagkakaroon tayo ng matataas na level ng tubig dahil nga high tide o mabababa na tubig dahil nga may epekto din yan sa low tide. So, mayroon po kasi tayong in layman's, para sa magandang pag-intindi ng ating mga kabayan, siguro ito yung parang minamagnet kasi tayo nitong gravitational pull nitong sun at saka sa moon. So, mayroon po kasi yan epekto actually, kahit malayo itong sun, mayroon pong gravitation na ano po yan, exert sa atin sa anything po na nasa Earth. Although, na-hold kasi ng Earth ang iba, maliban lamang sa tubig dahil nga ito ay nag-flow continuously at siya po ang mas evident ang paghatak sa kanya. So, nangyayari nga po yan during full moon and new moon. So, mayroon po kasi tayong dalawang type ng tides. So, during spring tides, nagkakaroon po ng joint effort itong gravitational pull ng sun at moon. So, pag-align po ang sun at moon, so joint effort po sila, kaya mas mataas ang high tide at mas bababa ang low tide. At in contrary, pag neap year, neap tide, mas bababa ang low tide hindi evident ang low tide at hindi rin evident itong high tide dahil nga nag-cancel out ang kanilang attraction sa Earth's surface at hindi na natin mapapansin na nagkakaroon tayo ng pagtaas ng tubig o pagbaba ng tubig dahil mayroon na nag-cancel out ang kanilang effect. Although mayroon pa rin gravitational pull yan, pero hindi na natin napapansin. Naintindihan na po natin mga kababayan kung bakit po nagkakaroon tayo ng high tide kapag po meron tayong full moon. At eto naman, balik tayo sa usapang tag-ulan, Mr. Figuracion, dahil itong mga nakarang araw talagang kapansin-pansin naman itong pagtaas talaga ng ating relative humidity na naitatala. And for example, kahapon naitala po ng Pag-asa dito sa Kamaynilaan, yan nga po ay sa Science Garden sa Quezon City, itong maximum natin ay umabot ng 98% itong relative humidity. Since relevant naman sa ating rainy season, itong usaping relative humidity, ano po ba ang indikasyon na ano bang ibig sabihin kapag po mataas ang ating relative humidity o kapag po mababa naman ang ating relative humidity? So, una siguro, bago natin mapuntahan yan, gusto ko muna ibigay ang impormasyon regarding sa relative humidity. So, sukat lang po yan ng moisture na present sa atmosphere. So, ibig sabihin, kung mas maraming moisture sa atmosphere, ibig sabihin mas malaki ang tsansa na pag-ulan. At pag mababa naman, ibig sabihin less chance ang pag-ulan. So, during rainy season, mas mataas talaga ang ating relative humidity at habang tumataas nga ang relative humidity, bumababa naman ang ating temperature. Same as true or contrary, kung kung dry season, mas mababa ang ating relative humidity at mas mataas ang ating temperature. So ayan, talagang sumasang-ayon yung binigay na impormasyon ni Mr. Figuracion sa ating example. Dahil kahapon nga, nagkaroon po tayo ng 98% na maximum relative humidity. So naramdaman naman talaga natin yung pag-ulan dito po sa Kamaynilaan. So ayan nga po, may connection po ang relative humidity dito po sa amount ng moisture o water vapor na nagdudulot nga po ng mga pag-ulan. Ayan, maraming salamat po, Mr. Joey Figuracion, sa ibinahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat din sa iyo, Amor, at sa ating pong mga kababayan. Patuloy po tayong mag-antabay sa ating mga weather update at patuloy po maghanda sa mga ganitong mga pag-ulan dahil po inaasahan natin may mga paulan po tayo sa Metro Manila sa ngayon at maging handa po, magdala po ng pananggalang sa ulan.
Ayan nga po at natunghayan po natin si Mr. Joey Figuracion na weather forecaster ng Pag-asa. Ngayon dumako na po tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang araw natin mamayang 5:37 a.m. at lulubog naman ito 6:27 p.m. Ang ating moonrise po ay 6:51 p.m., moonset naman po ay 6:52 a.m. at ang ating illumination po ay 100% at para naman po sa ating phase of the moon, magkakaroon naman po tayo ngayong July 30 ng last quarter moon, sa ganap po yan na 1:43 a.m. Para naman sa ating tidal predictions, ito po ay courtesy of Namria. High tide po natin ay 10:42 a.m. Yan po ay 1.46 meters. At ang low tide naman po natin ay 6:05 p.m. Yan naman po ay negative 0.03 meters. Magbabalik po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.